Sa puntong ito ay magbibigay tayo ng paliwanag hinggil dito sa inamin mismo ni Congressman Toby Chanco. No? Alalahanin natin na si Congressman Toby Chanco po, ang kanyang asawa at ang sila Marcos Jr. at sila Martin Tambaluslos ay magpipinsan. So cousins po, no? Ang relasyon, magkakasin o magpipinsan itong si Martin Tambaluslos, si Marcos Jr. at ang asawa ni Congressman Toby Chanco. Malinaw po ang naging pagpapahayag the other day ni Congressman Toby Chanco nang sinabi niya na nais lang naman talaga nilang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte, referring to Marcos and Romualdez. Sabi niya dahil hindi nila kayang arigluhin ang isang Sara Duterte. Papanagutin sila, hahabulin sila at paparusahan itong mga magnanakaw at mga mandarambong sa kaban ng bayan at umabuso sa kapangyarihan upang lustayin at kurakutin ang pundo ng pamahalaan. Sa pangunguna of course yan, nila Tambaluslos at nila Marcos Jr. at ng mga alipuris o mga tauhan nila sa sindikato ng gobyerno nila. Yan po ang very categorical na naging pahayag ni Congressman Toby Chanco. Well, makikita naman po natin kung sino ang mga nakakatanggap ng maleta o nakatanggap ng maleta o yung pinagparti-partihan sa pinagnakawan. Sila po yung maiingay at nagsisilbing mga attack dogs laban kay Vice President Sara Duterte. Sapagkat yung political views na sinasabi ni Congressman Toby Chanco, mahirap po makipag-areglo sa isang pangulo na kagaya ni Sara Duterte na desidido o mayroon pong deliberate posisyon na papanagutin niya ang mga nagdambong, nangulimbat at nangurakot sa kaban ng bayan, nag-abuso at naglustay sa pundo ng bayan, sa pundo ng mga mamamayan. At hindi po basta-bastang krimen ang nangyari. The monumental crime of corruption and massive plunder was presided no less by Marcos and Romualdez. Itong magpinsan na ito. Kaya, yung mabalahibong kamay ng maruming manipulasyon nila Marcos at Romualdez sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay kinumpirma at ibinuko ni Congressman Toby Chanco. The only reason kung bakit itong mga tauhan na mga buaya, hipopotamus sa pagnanakaw at pangungulimbat at pandurobo sa pundo ng pamahalaan, mga kongresistang sakim at ganid sa pangungurakot ay talaga namang todo-todo ang suporta dito sa maruming laro ng impeachment maneuvers na ipinapakumpas ni Marcos at nila Romualdez laban sa Vice Presidente. Pero malaking tulong na rin po kahit papano, bagamat hindi direktang tinutukoy ni Congressman Toby Chanco ang kumpas at order ni Marcos, pareho na rin po yun dahil tinukoy niya na si Romualdez gumagamit ng mga attack dogs sa Kongreso. Sinusuhulan ito at pinipressure sa pamamagitan po ng mga iba't ibang pamamaraan ng panunuhol, no, sa nagaganap ngayon dyan sa Kongreso. Kagaya ng ginawa nila last year, 2025. Kung papaano po nila inabuso nila Romualdez at Marcos ang proseso ng impeachment. Kung saan hindi po ito nakalusot sa Supreme Court at idineklara itong unconstitutional dahil binaluktot at inikutan ang mga proseso, iwinala ang prinsipyo ng due process at hindi kinilala ang equal protection of law, which are the principles and foundation in the democratic exercise ng mga karapatan at tungkulin sa isang demokratikong lipunan, lalo na sa pagpapatupad ng mga probisyon ng batas. Kaya naman po, ito ang nangyari ngayon, nag-react ang isa sa mga tinitingnan na supposedly kaalyado po ito ng administrasyon ni Marcos. Itong si Congressman Toby Chanco, pero ang nangyari po ay ibinubulgar niya
at ipinapakita kung gaano ka rumi, gaano ka dumi itong impeachment operations laban kay Vice President Sara Duterte, no? Sa aking background, no, medyo makikita nyo, masakit na ang sikat ng araw, inabutan na po ng sikat ng araw ang ating live, no, or ang ating video talakayan and analysis sa Balita Talakayano, kaya dito na po ang light sa harap ni Ka Eric, kaya medyo nagre-reflect na rin po sa ating screen ng ating cellphone, kaya medyo nakaka-distract, no? Pero sige lang, pakinggan nyo lang po si Ka Eric dahil iwan ko kung ililipat natin ang angle, magbabago siya, pareho lang din yata no, mga kababayan. Mag-move lang ako ng konti kasi natatanamaan yung screen natin ng ilaw ng pagsikat ng araw, pero tiyagain na lang natin ito kasi nakapagsimula na po tayo. Pangalawa po, mayroon din na panawagan si Congressman Igay Erese na ibunyag na po, mga kababayan, itong tinatawag na mga kabulastugan hinggil po sa paggamit ng Kongreso upang muli na namang umatake sa mga karapatan ni Vice President Sara Duterte. At gamitin ito para pagtakpan ang totoo na issue ng malawakang korupsyon at malakihang pandarambong na nagaganap at naganap sa ilalim po ng administrasyon ni Ginoong Marcos. Okay. So dalawa na po ang nagsasabi na ang layunin lang naman talaga kung bakit gustong-gustong magpa-impeach ni Martin Romualdez with the support of Marcos laban kay Vice President Sara Duterte is because takot na takot po sila na makakaupo bilang presidente si Sara Duterte either earlier of 2028 or earlier than 2028 dahil pwede pong mag-resign si Marcos Jr. due to incapacity, incompetence, or sa kanyang konsyensya na hindi na niya kayang pamunuan pa ang gobyerno. He can resign. And anytime, Sara Duterte as the constitutional standby president can take over sa mapayapang pamamaraan. Or, mag-hold the line si Marcos dahil takot na takot nga sila sa isang presidente na Sara Duterte at susubukan po nilang hindi makatakbo si Sara Duterte sa 2028 sa pamamagitan nitong impeachment gimmick nila, or kung hindi ito magtatagumpay hanggang sa Senado, hindi nila makukuha ang vote of 16 senators at the least para ipakonvict ang isang Sara Duterte. So ang gagawin nila ay magbubuo sila ng panibagong kampanya at disenyo kung papaano mapipigilan ang pagiging presidente ni Sara Duterte. And it will take COMELEC, no, para mag-manipulate ng elections in favor sa gustong mangyari nila Martin Tambaloslos at nila Marcos. But still, the bottom line, mapapaaga man o mananalo si Sara Duterte sa pagka-presidente, takot na takot itong sila Marcos at sila Romualdez. The reason na hindi nila kayang mapapayagan ang isang pangyayari na ikakaresulta ng pagkakaroon ng another Duterte at the leadership of the government kung saan mukhang hindi nila mapipigilan na mananalo pa rin ang isang Sara Duterte bilang magiging Pangulo ng Pilipinas dahil nakikita natin ang survey, mga kababayan. Lugmok at lagapak si Marcos, -9 sa GMA News Network and DZWB direct survey sa mga mamamayan. Umaalagwa po si Sara Duterte, no? Almost 30% ang positive percentage ni Sara Duterte sa trust and approval rating. Si Marcos, -9. Below zero. So makikita natin talaga na the people already reject Marcos. Itinatakwil po ng taong bayan si Ginoong Marcos sa kadahilan ng incompetent bilang maging Pangulo. Pangalawa, hindi niya kaya pamunuan ang gobyerno sa tamang direksyon. Pangatlo, siya po ang itinuturong mastermind kasabwat si Romualdez dito sa malakihang pangungulimbat sa kaban ng bayan
at pagkakaroon ng iskandalo ng massive plunder and systematic corruption. Mantakin ninyo sa flood control projects alone, mga 1.4 trillion pesos po ang nakulimbat na pondo ng sindikato nila Marcos at Romualdez at ng mga tauhan nila. Ayon po ito sa salaysay ng mga nakakaalam direkta sa kanilang sindikato na operations, kagaya po ni Ginoong Saldico at ng kanyang mga tauhan at iba pang mga testigo.